Masayang inaya ni Jericho na kumain ng dalaga at tahimik nilang pinagsaluhan ang hapunan ngayong gabi. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, kanina pa sila pinagmamasdan ni Ezekiel mula sa labas ng bintana habang hinahanda ang isang mini crossbow para i-assassinate agad ang prinsipe. Perpektong pagkakataon ito para kay Michelle lahat mabunton ng sisi kapag namatay si Jericho sa loob ng pamamahay ni Michelle. Ang sarap nito, komento ni Michelle. Natutuwa ako at nagustuhan mo. Tugon naman ni Jericho. Wala itong kamalay-malay na nakatutok na pala sa kanya ang mini crossbow ni Ezekiel at sa isang kalabit lang tapos na ang maliligayang araw niya. Subalit, naputol ang patrolya ng tangkang pagpatay kay Ezekiel kay Jericho nang maispatan ng mga gwardya ang asasin na nakasilip sa bintana. "Tumigil ka!" sitahan ng isang gwardya. Pero sa halip na tumigil ay tumakbo ng mabilis si Ezekiel patungo sa main square. "Ikaw! Tumigil ka dyan!" Sundot naman ng isa pang gwardya nang makasalubong ni Ezekiel ang grupo ng mga kawal. Tumakbo muli si Ezekiel at hinabol naman siya ng mga gwardya. Hinalughog nila ang buong paligid at sinuri ang mga drum at kahon pero wala silang natagpuan. Nagsikalat ang iba sa paligid. "Nakita mo ba siya?" tanong ng gwardya sa kasamahan. Nagshrug lang ang balikat nito. Lingid sa kanilang kaalaman, nagtatago lang si Ezekiel sa ilalim ng drawbridge habang nakalambitin sa mga bakal sa tulay. Hinintay niyang makaalis sa mga kawal bago siya umakyat at naghanap muli ng mapagtataguan. Nilagay naman ni Javier ang inihaw na manok sa mesa nang pumasok si Mang Rigor sa bahay. Napasulyap sa mesa ang manggagamot. "Handa na ang hapunan. Ang mga sinabi ko pala kaninang umaga." Napahinto si Javier nang lumapit si Mang Rigor at niyakap siya. "Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo. Nabigo akong pahalagahan kung gaano kabigat ang trabaho mo." Wika ni Mang Rigor. "Di dapat ako nagalit sa iyo." Nahihiya si Javier. "Hindi na nakakapagtaka kung magalit ka. Napakaraming bagay ang nakapatong sa iyong musmusing balikat. Ngayong wala si Jericho, kailangan mong maglaan ng oras para magsaya." Saad ni Mang Rigor. "Paano ang lintas at angke?" tanong pa ni Javier. "Huwag mo nang isipin ang lintas at angke." Umupo na si Mang Rigor. "Talaga?" Sabay ngiti ni Javier. "Ang pag-uusap sa mga lintana ito ay nagpapaliban sa masarap nating hapunan." "Teka, saan mo ba kinuha ang manok na ito?" Pagtataka ni Mang Rigor, pero ngumiti lang si Javier. Biglang may kumatok sa pinto. Napalingon ng magtsuhin at nagtaka. "Pasok ka!" sambit ni Mang Rigor. "Iniutos ng hari ang iyong presensya." Wika ni Nicolas kay Mang Rigor. Napatayo ang magtiyo at sinundan nila ang kabalyero patungo sa palasyo. Sa may koridor, naabutan nilang naghihintay si Haring Argo. Lumapit dito si Mang Rigor at nagbigay galang. Napadako sa sahig ang tingin niya at nagulat siya nang makita ang isang bangkay na nakahandusay malapit sa paanan ng hari. Nilapitan ni Mang Rigor ang bangkay at ininspeksyong maigi. "Saang anggulo mo idedeterma ang sanhi ng kanyang kamatayan?" tanong ng hari kay Mang Rigor. "Sa inisyal na pagsusuri ko, binali ang kanyang leeg, ngunit walang marka sa balat. Alam na alam ng sino mang pumatay sa kanya kung ano ang gagawin. Matalino kong susumain at mukhang sanay na." Paliwanag ni Mang Rigor. "Kanina, isang estranghero ang namataan sa babang bayan." Sabat ni Nicolas. "Natatakot ako na baka totoong nagpadala si Odor ng mersenaryo para patayin si Jericho." Tulalang wika ni Haring Argo. "Isang mersenaryo?" tanong naman ni Javier. Tumingin sa kanya ang hari. "Meron ka ba nakalap na anumang salita mula kay Jericho bago siya umalis patungong katimugang hangganan?"
Tanong ng hari. Napalunok ng laway si Javier. Wala po. Pagsisinungaling niya. Tungkol naman sa mersenaryong ito. Dapat tayong magpasalamat dahil wala si Jericho dito. Palugugin ang buong bayan. Gusto kong mahanap ang taong ito bago makabalik si Jericho. Makapangyarihang utos ng hari. Masusunod po, kamahalan! Sabay nagbaw si Nicolas at umalis na. Nagkatinginan naman sina Mang Rigor at Javier. Samantala, parehong nakangiti sina Jericho at Michelle at kakatapos lang nila maghapunan. Ibig sabihin, meron ako nakakairitang ugali na ayaw mo? Umiling ang dalaga. Hindi, wala. Sagot ni Michelle. Kung ganon, ano? Pangungulit ni Jericho. Pwes, ang totoo, naiinis ako kapag humihilig ka. Natatawang pag-amin ni Michelle. Hindi kaya ako humihilik. Tangge ng prinsipe. Oo, unang gabing natulog ka. Akala ko may nakapasok na baboy sa bahay. Biro ni Michelle. Aba, anong tingin mo sa akin, baboy? Ngumiti si Michelle. Tumaas ang kilay ni Jericho. Ibig yung sabihin para kang baboy. Sa tingin ko, mas mabuti kung itigil ko na ang pagsasalita. Nagsimulang tumayo si Michelle para linisin ang mesa. Pero tumayo din si Jericho. Ako na ang gagawa niyan. Ani ni Jericho. Saan mo nakuha ang mga platong yan? Tanong ni Michelle. Nag-isip si Jericho. Galing sa aparador. Palusot ni Jericho. Nasa kanila ang tatak ng maharalika. Ibig sabihin, galing sila sa kusina ng palasyo. Sapat na napansin ko para makumpirma ito. Ako na maghugas para malaman nilang ako ang nagdala niyan dito. Sambit ni Michelle. Alam mo, kaya kong pumatay ng manok ng ilang ulit. Huwag mo lang akong ipagluto. Alam kong trabaho ito ng mga lingkod, pero hindi ko naman sinasadya. Katwiran pa ni Jericho. Hindi ko kinahiyang maging utusan. Mas mabuti na yun kaysa magsinungaling. Makahulugang sabi ni Michelle. Masaya naman tayong kumain ah. Anong mahalaga kung saan ito nanggaling? Wika pa ni Jericho. Dahil akala ko magpapakita ka ng kababaang loob. May nagawa kang mabuti kahit isa lang akong utusan. Pero ang isang mabuting hari ay dapat din igalang ang nararamdaman ng mga tao niya. Kahit ano pa ang katayuan nila. Sambit ni Michelle. Michelle, alam ko marami pa akong dapat matutunan. Mayroong ilang mga bagay na hindi ko nagagawa ng tama. Isa sa mga ito ang pagluluto. At hindi ko rin alam kung anong sasabihin sa isang taong mahalaga sa akin. Ngunit gusto ko ang ginagawa ko. Sabi ni Jericho at hinawakan ang kamay ni Michelle. Subalit, napahinto sila sa pag-uusap nang biglang pumasok sa bahay si Javier. Jericho, may mersenaryo sa loob ng Terra Veda. Nandito siya para patayin ka. Sumbong agad ni Javier. Nagulat naman si Jericho sa narinig at nagkatinginan sila ni Michelle. Pinatay ng mersenaryo ang isang gwardya. Ang sabi ng iyong ama ay pinadala siya ni Odor para ipaslang ka. Dagdag ni Javier. Bakit ka gustong patayin ni Odor? Napatingin si Michelle kay Jericho. Dahil napatay ko ang anak niya. Hinamon ako ng anak ni Odor na makipaglaban. Wala akong galit sa kanya o atraso man lang. Hiniling ko sa kanya na umatras na lang siya, pero hindi niya ako pinakinggan. Marahil ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kita ko pa ang mukha niya bago siya namatay. Takot na takot ang itsura niya. Salaysay ni Jericho. Hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo. Wika ni Michelle na may bahid ng pag-aalala. Walang nakakaalam maliban sa amin kung nasaan ka. Kung hindi ka mahahanap ng mersenaryo, hindi ka niya mapapatay. Wika naman ni Javier. Maaari ba ako magpatuloy sa pananatili dito? Paghingi ng permiso ni Jericho. Oo naman, syempre. Hanggat kailan mo gusto. Sagot ni Michelle. Salamat. Sa sahig na lang ako matutulog ngayong gabi. Wika ni Jericho. Hindi. Kunin mo na ang aking kama. Kailangan mong magpahinga ng mabuti para sa torneo bukas.
Ani ni Michelle. Hindi mo na ako maririnig na humihilik. Magandang gabi, Michelle. Ngiti ni Jericho. Ano ka ba? Ayos lang yun. Magandang gabi rin. Nakangiting sagot ni Michelle. Halata ang kilig at pamumula ng pisngi ng dalaga. Mukhang nahuhulog na siya kay Jericho, subalit pinigilan niya lang ang sarili dahil imposibleng mahulog din ang loob ng prinsipe sa kanya. Lalo pat isang araw, ito na ang mamumuno sa kaharian at tatanghaling hari ng Terraveda. Kunin mo ang kutsyon sa kwarto ko at alin mo dito. Utos naman ni Jericho kay Javier. Paano ko magdadala ng kutsyon kung ako lang mag-isa? Tanong pa ni Javier. Ewan ko, itali mo sa likod mo. Inis na sagot ni Jericho. Natawa na lang si Michelle sa dalawa. Kinabukasan, kakatapos lang mag-almusal ni na Michelle at naghahanda na rin si Jericho para sa kanyang muling laban. Paalis na sana siya sa bahay nang lapitan siya ni Michelle. Dito na matatapos ang torneo. Wika ni Jericho. Nakabihis ito ng mahabang roba. Babalik ka na rin sa pagiging prinsipe. Ani ni Michelle. Ngumiti lang si Jericho. Baka kailangan mo ito. Pampaswerte. Inabot ni Michelle ang kapirasong tela na kulay puti. Tinanggap ito ni Jericho. Saglit na natahimik ang dalawa. Walang kibuan. Salamat. Hindi nakatiis si Jericho at hinalikan niya si Michelle. Matapos ang awkward na eksena, humakbang sa pinto si Jericho. Kailangan ko nang umalis. Sambit niya at ngumiti lang si Michelle. Pansin na pansin ang kilig sa aura ng dalaga. Ngayon lang siya hinalikan ng lalaki, kaya hindi niya matiis na mapangiti at todo ang kilig niya. At napagtantong malaki ang puwang ni Jericho sa puso niya. Pero may ibang idinidikta ang isip niya. Naglalaban ang puso niya sa katayuan niya sa buhay, kaya parang suntok sa buwan ang pangarap niyang maging sila ni Jericho. Langit ito at lupa naman siya. Ito ang gumugulo ngayon sa isipan ni Michelle. Sa may lower town, lihim na binabantayan ni Ezekiel si Jericho habang sinasalubong si Javier sa kalye. Sinundan niya ang dalawa at naispatan ang doble kara ni Jericho sa tournament grounds. Handa na sila para sa inyo, kamahalan. Wika ni Ignacio at inabot kay Jericho ang helmet habang sinusukuban siya ni Javier ng jouster. Sumilip naman si Ezekiel sa siwang ng tolda at napanood niya ang pag-abot ni Ignacio ng helmet kay Jericho. Lumayo si Ezekiel at tumingin sa paligid. Nakita niya ang dalawang kabalyero na nagbatian sa labas ng tent. Ikaw sana ang manalo, Arman. Wika ng kabalyero kay Arman at umalis na. Pumasok naman si Arman sa sariling tent at sinundan siya ni Ezekiel. Habang masusi na kinakabit ni Arman ang gauntlet sa kamay, ay biglang sumalakay si Ezekiel at tinakpan ang bibig ng kabalyero. Nagpupumiglas si Arman pero masyadong malakas ang asasin, kaya hindi na nakapalagpa ang kabalyero. Nalagutan agad ito ng hininga matapos paliin ng asasin ang leeg ni Arman. Tinanggal ni Ezekiel ang baluti ni Arman. Sinuot ito at nagbalat kayong kabalyero. Matapos nito, nilabas ni Ezekiel ang isang nakamamatay na sibat. Kakaiba ang hawak niyang lance dahil may lumalabas na patalim sa iron tip nito kapag pinindot ang hawakan. Pagkatapos ng paghahanda, iniwan ni Ezekiel si Arman na nakabulagta sa loob ng tolda at di na humihinga. Maya-maya pa ay tinawag na ang dalawang kalahok na maglalaban sa final. At sa may kurso ay nagharap sina Jericho at Ezekiel. Kampante lang si Jericho na nakasakay sa kabayo niya habang hinihintay ang signal ng kawal. Ilang sandali pa, nagtungo sa gitna ng linya ang kawal
at winagayway na ang bandila, hudyat ng pagsisimula ng laban. Nagsigawan ang mga tao nang patakbuhin ng dalawa ang kani-kanilang mga kabayo. Humahangos na tumatakbo si Jericho samantalang kalmado lang din si Ezekiel habang nakatutok sa kanya ang sibat. Pagdating ng dalawa sa gitnang linya, mabilis na pinindot ng assassin ang buton at lumabas sa dulo ng iron tip ang matalim na patalim. Shhh! Bumaon ang patalim. Napatayo si Michelle sa gulat. Tumakbo ito palabas ng stand at pinuntahan niya kaagad si Jericho. Nakita naman ni Javier ang disguised deadly point sa lance ng assassin at napatingin kay Ezekiel. Inalalayan ni Michelle si Jericho habang nagmamadaling pumasok sa tent nila. Napatayo ang lahat dahil sa nangyari at nag-alala para sa kabalyerong taga-Arcasia. At dahil umabot na ang mga ito sa finals ay may second round pang natitira o huling round sa kanilang laban. Hindi naman matukoy ng mga tao ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kabalyero matapos ang salpukan nila nang nagpapanggap na si Arman. Nakabaluti naman ito pero nakapagtataka nga lang dahil tila naiba ang kanyang reaksyon na para bang may iniindang sakit na hindi nila mawari. Natusok ng sibat ang baluti ko. Pagbubulgar ni Jericho kay Michelle. Masyadong maraming dugo ang nawawala sa'yo. Tarantang inalis ni Michelle ang telang binigay niya kay Jericho at pinangtakip iyon sa sugat. Napatayo si Ignacio dahil sa pag-aalala. Gawin mong lahat ng iyong makakaya. Kailangan kong bumalik sa kurso sa loob ng 5 minuto o mawawala ang laban. Pakiusap ni Jericho kay Michelle habang nahihirapan itong huminga. Imposibleng makakalaban ka pa. Masyado kang nasaktan. Pagtutol ni Michelle. Hindi pa ako umaatras sa isang laban at wala akong balak na gawin iyon ngayon. Napailing na lang si Michelle at medyo naluluha na. Itataya mo ang iyong buhay para lang protektahan ang iyong dangal? Wala ka nang dapat patunayan. Hindi ka magiging mababa sa akin. Ikaw pa rin ang pinakamahusay sa lahat. Nagmamakaawa si Michelle na mag-withdraw na lang si Jericho sa laban. Kailangan ko itong gawin upang patunayan ang sarili ko. Pagmamatigas ni Jericho. Nagpunta si Javier sa tolda ni Arman at dito ay nakita niya si Ezekiel na nakasuot ng jouster. At nang mapadako ang tingin niya sa ibaba, nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Arman sa lupa. Dito niya napagtanto na ang assassin palang tinutukoy ng hari ay walang iba kundi si Ezekiel. Nagpapanggap itong ordinaryong tao para makisalamuha sa kanya at makakuha ng impormasyon tungkol kay Jericho. Lumabas sa tent si Ezekiel at tumakbo naman si Javier papunta sa tent nila upang balaan si Jericho. Sumakay si Jericho sa kanyang kabayo na paggewang-gewang ang galaw papunta sa lance track. Tumingin si Jericho kay Michelle. Kailangan mong iabot sa akin ang sibat. Wika ni Jericho. Umiling si Michelle. Kabaliwan ito. Napilitan si Michelle na ipasa kay Jericho ang wooden lance. Pinatakbo ni Jericho ang kabayo at nagtungo na sa kurso. Dumating naman si Javier, ngunit hindi niya na naabutan si Jericho sa tent. Nakita niya sa labas si Michelle at lumapit siya sa dalaga. Michelle, nasaan si Jericho? Hangos niya. Malapit na sila maglaban. Sagot ni Michelle. Hinabol ni Javier ang hininga at nagsalitang muli. Ang mersenaryo ang kalaban niya! Pagbubulgar ni Javier. Nanlaki ang mga mata ni Michelle. At dahil dito, nagmamadali silang tumakbo sa kurso upang pigilan si Jericho. Pero mukhang huli na sila ng dating. Tumagilid na sina Jericho at Ezekiel sa linya at nagsimulang patakbuhin ang kanilang mga kabayo. Nakisiksik si Javier sa mga tao at pumunta sa pinakagitna
kung saan tanaw niya ang gitna ng linya. Patuloy na tumatakbo sina Jericho at Ezekiel at malapit na silang magbanggaan. Animoy bumagal ang oras sa pagitan ng dalawa habang nakahawak sa kani-kanilang mga lance. Kampanteng nakahawak lang si Ezekiel sa sibat habang nahihirapan namang iangat ni Jericho ang kanya. Nahihilo na rin siya dahil sa patuloy na pagtagas ng kanyang dugo at pahina na rin ng pahina ang tibok ng kanyang puso. Nahihirapan na rin siyang huminga dahil sa suot na helmet at nakadagdag pa sa pasanin ang mabigat na wooden lance. Nagsigawan ng mga tao nang malapit nang umabot sa gitna ang dalawa. Todo cheers ang mga ito at walang kamalay-malay sa susunod na mangyayari. Nakaabang lang din sina Mang Rigor, Haring Argo at Raya sa pagsasalpukan ng dalawa. Pagdating ni na Ezekiel at Jericho sa gitna ay pinindot na agad ni Ezekiel ang buton upang tapusin na ang prinsipe. Dahil dito, saktong umusal ng spell si Javier at nagkulay dilaw ang mga mata niya. Ah! Biglang tumagilid ang porma ni Ezekiel nang tamaan nito ng maliit na bulitas. Gumamit si Javier ng mahika para i-snap ang kabilugan sa kabayo ni Ezekiel kaya natanggal ito at bumukas ang depensa nito. Sumabog kay Ezekiel ang dulo ng lance ni Jericho. Napatay agad ni Jericho si Ezekiel sa isang tira sa lalamunan at bumagsak ito sa lupa. Nagsuka ito ng maraming dugo bago malagutan ng hininga. Tinulungan naman ni Javier si Jericho na umalis sa kurso. Sinalubong nila si Ignacio sa labas at tinulungan si Javier na akayin sa loob ang prinsipe. Ang mersenaryong nakalaban mo kanina! Pagbubulgar ni Javier na kinagulat naman ni Jericho. Kaya pala may nakitang patalim si Jericho sa lance ng kalaban dahil hindi si Arman ang kalaban niya kundi ang assassin. Pinatay niya si Ginoong Arman. At ito ang pumalit sa kanya. Ang mga tao ay naghihintay na para sa kanilang kampyon. Oras na para ihayag ang iyong sarili. Dagdag ni Javier. Dapat kang pumunta at kunin ang tropeyo. Sabay tingin ni Jericho kay Ignacio. Ngumiti si Ignacio at tumangulang si Jericho. Akala ko ito na ang magiging masayang araw mo. Sabat naman ni Michelle. Nakakapasok lang sa tent. Inalalayan niya agad si Jericho. Marahil, ito na ang panahon para magpakumbaba. Wika ni Jericho na nakangiti. Pinagbihis siya ng balabal ni Michelle at lumabas na sila ng tolda upang panoorin si Ignacio habang ipinagdiriwang ang tagumpay sa malakas na palakpakan ng crowd. Nakangiti lang sina Jericho at Michelle habang natatawa naman si Javier kay Ignacio sa pagkaway sa mga fans nito. Pagkatapos ng parangal ni Ignacio ay pinuntahan naman ni Javier ang isang tent kung saan dinala ni Mang Rigor ang katawan ni Ezekiel. Naabutan niya ang tiyuhin na kasalukuyang sinisiyasat ang bangkay ni Ezekiel. Suot pa rin ng assassin ang jouster at helmet nito nang mabungaran ni Javier. Javier! Sino ang lalaking ito? Nasaan si Ginoong Arman? Pagtataka ni Mang Rigor. Hindi na nagsalita si Javier. Tinikom na lang ni Mang Rigor ang bibig dahil mukhang alam na niya ang dahilan. Sa sumunod na araw sa may council chambers, makikitang nakatayo si Jericho sa harap ng korte na may bandage sling sa kanyang dugoong armor. Nasa harapan niya ang hari at si Raya, pati na rin ang buong royal court. Maging ang mga kabalyero niya ay naroon din sa loob. Nakatayo lang din sa may sulok sina Michelle, Javier at Mang Rigor habang tahimik lang na nakikinig. Sinalakay kami ng mga mersenaryo nang bumalik kami sa Terra Veda. Nasaktan ako habang kinakalaban ko siya. Wika ni Jericho sa hari. Si Odor ang dapat sisihin sa lahat ng ito. At dapat niyang pagbayaran ng kanyang mga aksyon. Dapat natin siyang gantihan.
Matigas na sabi ni Haring Argo. Mukhang magdedeklara na ito ng digmaan dahil sa pananangkang pagpaslang sa anak. Sigurado ka bang naiintindihan mo ang kalungkutan na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang anak? Dapat nating subukan makipagpayapaan ulit sa kanya. Nagkaroon na tayo ng sapat na padanak ng dugo. Kailangan na natin itigil ito. Pagtutol ni Jericho. Napangiti si Michelle sa sulok at napaisip naman ng bahagya ang hari. Mukhang nauunawaan na ni Jericho kung bakit yun ginawa ni Haring Odor. Nakokonsensya rin siya sa sarili sa naging duelo nila ng anak ni Haring Odor na humantong sa malagim na pangyayari. Marahil tama ka. Kamusta naman ang natitirang biyahe mo? Masagana ba? Tanong pa ng hari. Napatingin si Jericho kay Michelle. Marami ako natutunan. Kumusta naman ang torneo dito? Balik tanong ni Jericho. Mahusay. Mayroon tayong bagong kampiyon, si Ginoong Ignacio ng Arcasia. Sagot ng hari. Humihingi ako ng tawad kung nakaligtaan ko ang laban. Napapaisip tuloy ako sa lahat na nangyari. Nakangiting wika ni Jericho na may bahid ng excitement ang muka. Napangiti rin si Javier at tiningnan siya ni Mang Rigor. Naglaho ang ngiti niya nang sungitan siya ng tiyuhin. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay na lumabas sa konseho ang mga courtier at naglakad sa courtyard corridor. Tiningnan ni Jericho kung nakatingin sa kanya ang ama at lumingon kay Michelle na kalalabas lang ng konseho. Bakit ganun na lang ang titig mo sa akin kanina? Alam mo, natakot talaga ako na baka hindi maintindihan ng aking ama ang alibay ko kanina. Wika ni Jericho habang nakaipit sa kanyang kilikili ang helmet niya. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Marahil kapag ikaw na ang hari, ang mga bagay ay magiging iba na. Sagot ni Michelle. Jericho, tawag ni Haring Argo. Napalingon si Jericho at tahimik na iniwan si Michelle. Lumapit si Jericho sa ama at kinatid lang siya ng tanaw ni Michelle. Kinagabihan sa bahay ni Mang Rigor, makikitang nililinis na ni Javier ang tangke na puno ng linta. Nakaupo lang si Mang Rigor sa sariling desk habang nakasuot ng salamin at nagbabasa ng libro. Nakakakilabot ito. Sobrang nakakadiri pa. Wika ni Javier habang kinikiskis ng brush sa ibabaw ng mesa ang tangkeng may linta. Kaya nga, magdadalawang isip ka na kung magsisinungaling ka sa akin sa inaharap. At Javier, may kung ano sa mukha mo. Nagtaka kaagad ang binata. Saan? Nabigla si Javier nang kumapit sa mukha at mga braso niya ang mga linta. Napasayaw si Javier sa pandidiri kaya di tuloy mapigilan ni Mang Rigor na matawa sa nakakaaliw na reaksyon ng pamangkin. Sa susunod na kabanata, nagsimulang maghinala si Raya na may taglay siyang mahika at gustong tumulong ni Javier sa kabila ng babala ni Mang Rigor na huwag nang makisali sa gulo. Gayunpaman, tinulungan pa rin ni Javier si Raya na puntahan ang mga druids upang matulungan siya sa kanyang problema. Ngunit sa halip na nawawala, ay idineklara ni Haring Argo na dinukot ng mga druids si Raya at pinadala niya si Jericho kasama ang isang partido ng mga kabalyero upang patayin ng mga druids at iligtas si Raya. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng palasyo. Makikitang gumuguhit sa kalangitan ang mahabang kuko ng mga kidlat kasabay ng pagbayo ng malakas na hangin na animoy nagbabadya ng delubyo sa loob ng Terra Veda. Samantala, hindi mapakali sa kanyang pagtulog si Raya habang mahiwagang nagpapatay-sindi ang kandilang nasa tabi ng kanyang kama. Biglang pumasok si Michelle na may dalang makakapal na kumot. Lumapit ito kay Raya at biglang nagtaka dahil tulog na pala ang prinsesa. Dinalhan kita ng dagdag na kumot.
Akala ko ba nilalamig ka? Wika ng dalaga. Tulog si Raya kaya hindi na nagsalita si Michelle at hinipan niya ang kandila at inilagay ito sa tabi ng bintana. Pagkatapos nito, lumabas na rin si Michelle sa silid. Subalit ilang minuto lang ang nakalipas ay mahiwagang nagsindi ang kandila na nasa tabi ng bintana. Kasabay nito ay bigla ring napabalikwas ng bangon si Raya. Nagising siya at naninilaw ang mga mata. Napatitig siya sa kandila at pinataas ang apoy. Nagliyab ito at mabilis na kumapit sa mga kurtina. Maya-maya pa ay natauhan si Raya at hindi niya maintindihan ang ginawa niya. Kaya nagsisisigaw siya habang tinutupok ng malaking apoy ang mga kurtina. Sumigaw muli ng malakas si Raya at biglang sumabog ang salamin ng bintana. Kinabukasan, nililinis na ni Javier ang mga natupok na kurtina, fragment at salamin sa kwarto ni Raya, habang sinusuri naman ni Haring Argo at Jericho ang naging pinsala ng apoy kagabi. Nakatayo naman si Michelle sa harap nila habang ipinaliliwanag ang nangyari kagabi. Pumalik ako na may dalang dagdag na kumot. May nakita akong nakasinding kandila at nilagay ko sa may bintana pero pinatay ko yun bago ako umalis. Paliwanag ni Michelle kay Haring Argo. Sigurado ka ba? Seryosong tanong ng hari. Opo, pinatay ko po talaga. Sumpaman. Sagot ni Michelle. Pero mukhang hindi kumbinsido si Haring Argo at makahulugan ang mga titig nito sa dalaga. Nagduda ito na baka sinadyang sunugin ni Michelle ang silid para maipaghiganti niya ang napaslang na ama. Subalit dinepensahan naman siya ni Jericho at kinausap ng masinsinan ang amang hari. Si Michelle ay naging lingkod ni Raya sa loob ng maraming taon. Kung sinabi niyang pinatay niya ito, naniniwala ako sa kanya. Wika ni Jericho. Napangiti naman si Michelle. Maaaring nasunog na ng buhay ang kapatid mo kung nasa malapit lang siya. Saad naman ni Haring Argo at lumapit ito sa anak. Marahil tinamaan ng kidlat ang bubong ng kastilyo kagabi na siyang maaaring pinagmulan ng sunog. Teorya pa ni Jericho. Marahil nga, ani ni Haring Argo. Ano pang paliwanag ang meron dito? Tanong pa ni Jericho. Humarap sa kanya ang hari. May nagpasimula ng sunog ng sadya. Tugon ng hari at pinagpipilitan pa rin ang kutob nito. Lumabas ito ng silid ni Raya at sinundan naman ni Jericho ang ama. Nagkatinginan naman sina Javier at Michelle na parehong naiwan sa loob. Pinagtulungan nilang linisin ang mga nasunog na kortina at mga bubog na nagkalat sa sahig at paligid ng bintanang babasagin. Palaisipan pa rin kina Haring Argo at Jericho ang nangyari habang kasalukuyang naglalakad sa may bandang Corridor Castle. Paano sila nakarating sa silid ni Raya nung walang nakakatunog? Napaisip ang hari na baka ang kultong druids ang may pakana nito. Hindi ko alam. Napakaraming bantay. Di sila dapat maaaring makalusot. Sagot ni Jericho. Pero nakalusot pa rin sila. Wika ng hari. Paano? Hindi ko maintindihan. Halatang naguguluhan si Jericho. Imposibleng may makalusot na tagalabas sa mahigpit na seguridad sa mga tarangkahan ng palasyo. Kayang-kaya nila yon dahil gumagamit sila ng salamangka. Arestuin niyo ang lahat ng dapat paghinalaan. Utos ni Haring Argo. Matatagalan niya na ma. Tugon ni Jericho. Nilapit ng hari ang mukha nito kay Jericho. Inatake nila ang kapatid mo at gusto nila siyang patayin. Ang oras ay isang bagay na wala tayo, kaya gawin mo na ang tungkulin mong protektahan siya. Matigas na sabi ng hari at nauna nang naglakad kay Jericho. Naiwan naman na tahimik at nag-iisip si Jericho sa posibleng dahilan ng pangyayaring ito. Pero wala siyang ideya kung ano ang naging sanhi ng sunog, kaya ito ang kanyang aalamin. Samantala,
Pauwi na sa bahay si Javier nang may marinig siyang nag-uusap sa isang silid na tinuluyan pansamantala ni Raya. Napahinto siya sa paglalakad at lumapit sa silid at nakita niya ang Jiuhin at si Raya. Ang hindi ko maintindihan, Raya, ay kung paano nagsimula ang apoy. Nakatayo si Mang Rigor habang hinihimas niya ang likod ni Raya na nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik lang na nakasilip si Javier habang nakikinig sa dalawa. Nakatalikod ang dalawa kaya hindi nila pansin sa pinto si Javier na lihim na nakikinig. Napakabilis ng pangyayari. Nakakakilabot. Nanginginig na sabi ni Raya. Ayos lang. Ligtas ka na ngayon. Pagpapakalma naman ng matanda. Ikaw lang ang taong nasasabihin ko ng mga panaginip ko. Alam ko mapagkakatiwalaan kita, Mang Rigor. Sambit ni Raya. Oo, syempre. Ililihim ko ito sa iba. Pangako naman ni Mang Rigor. Dahil dito, naglakas loob si Raya na sabihin ang totoo kay Mang Rigor. Ako yun. Ako ang nagsimula ng apoy. Pagbubulgar ng prinsesa. Hindi ko maintindihan. Natumba mo ba ang kandila? Pagtataka ni Mang Rigor. Hindi ganun ang nangyari. Nakatitig lang ako sa kandila tapos biglang lumaki ang apoy. Pahayag ng prinsesa na siyang ikinagulat ng manggagamot. Mukhang alam na niya ang ibig ipahiwatig ni Raya, subalit hindi niya pinahalata kay Raya ang kutob niya tungkol dito dahil ayaw niyang matakot ang prinsesa. Maaaring isa lamang yung bugso ng hangin, ani ni Mang Rigor para mawala sa isipan ni Raya ang tungkol sa natatanging kapangyarihan nito. Ramdam kasi ni Mang Rigor na mukhang unti-unti nang lumilitaw ang mga senyales ng nakatagong kakayahan ni Raya. Hindi. Ako nga ang may gawa niyon. Alam kong ito'y salamang ka. Giit ng prinsesa. Nabahala naman si Mang Rigor. Iha. Nasambit lang na matanda. Hindi na ako bata para hindi maintindihan ang mga nangyayari. Mataas na boses ni Raya, pero kalmado lang si Mang Rigor. Ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang. Wala itong kinalaman sa'yo. Nasa isipan mo lang yon. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko sa'yo ng isang bagong herbal na magpapagaan ng pakiramdam mo. Ipinapangako ko. Wika ni Mang Rigor. Hindi na. Tanggi ni Raya. Dapat ka magtiwala sa akin. Sabay hinimas muli ang likod ng prinsesa. Nangangamba si Mang Rigor sa maaaring maidulot ng nakatagong kapangyarihan ni Raya. Makaraan ng ilang sandali, sa loob ng bahay ay nagbabalat ng gulay si Javier habang gumagawa naman ng potion si Mang Rigor para kay Prinsesa Raya. Pinaghahalo-halo niya ang elixir at draught potion sa isang tube habang pinapakuluan ito sa ilalim ng apoy. Kanina pa ako tumutulong sa paglilinis sa silid ni Raya. Nakakapagod. Wika ni Javier. Tumikhim lang si Mang Rigor. Nahirapan pa akong ilabas ang bintana sa ibaba. Pahayag pa ni Javier. Patuloy lang sa ginagawa si Mang Rigor at kapansin-pansin na parang inaanod sa ibang lugar ang isipan nito. Kakaiba yun, di ba? Kung tinamaan ng kidlat ang bintana galing sa bubong, di mo aakalain na mauhulog pa ang salamin sa loob ng silid. Malamang gawa ito ng salamangka. Alam mo yan, higit sa lahat, ganoon din siya. Walang tiyak. Napahinto sa pagsasalita si Javier nang tumingin ng tiyuhin sa kanya. Huwag na natin yan pag-usapan. Wika ni Mang Rigor. Na lalong magpapalala. Hindi siya sigurado kung ano nangyari sa kanya at sinisiraan siya nito. Dugtong naman ni Javier. Anong gusto mong gawin ko? Ani ni Mang Rigor. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya na magiging ayos din siya. Sabihin mo sa kanya na ang kapangyarihan niya ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Wika ni Javier.
Hindi ko kaya. Pagtanggi ni Mang Rigor. Pwes, ako ang kakausap sa kanya. Mungkahi pa ni Javier. Hindi, Javier. Huwag mong pasukin ito. Tigil ni Mang Rigor sa pamangkin. Anong hindi? Naiintindihan ko ang pinagdadaanan niya. Saad ng binata. Di mo dapat ibunyag ang sekreto mo sa kahit sino. Wika ni Mang Rigor. Kung hindi kailan? Tanong ni Javier. Kailan? Ito'y kaharian kung saan pinagbabawal ang mahika. O baka nakalimutan mo na yon? Sagot ni Mang Rigor. May nagsasagawa pa nito. Paano ang tungkol sa mga druid? Sabi mo nakakatulong sila sa mga taong ganito ang kaso. Dagdag pa ni Javier. Tumigil sa ginagawa si Mang Rigor. May batas si Argo at pupuksain niya ang mga ito. Hindi ang mga druid ang makakatulong sa kanya. Malalagay lang siya sa kapahamakan. Lintaya ng manggagamot. Kung ganun, sino ang tutulong sa kanya? Ani ni Javier. Natahimik saglit si Mang Rigor. Gagawin ko. Gaya ng lagi kong ginagawa. Tumayo si Javier at lumapit sa tiyuhin. Pwes, kailangan mong maging tapat sa kanya. Sambit ng binata. Anong nakakatiyak sa iyo na mas alam mo kaysa sa akin? Tanong pa ni Mang Rigor. Dahil pareho kami ng pinagdadaanan, alam ko kung ano ang nararamdaman niya. Sagot ni Javier. Hindi ka maaaring masangkot dito. Walang magandang maidudulot ito sa iyo. Ang ibig kong sabihin, Javier, lumayo ka sa usapang ito. Mataas na boses ng matanda. Napabuntong hininga na lang si Javier. Nais talaga niyang tulungan si Raya, subalit tumututol naman dito si Mang Rigor. Alam niya ang paghihirap ni Raya tungkol sa lihim na kakayahan dahil ganito din ang pinagdadaanan niya simula nang matuklasan niya ang natatanging kakayahan. Kaya naaawa siya sa lagay ngayon ng prinsesa. Kung pwede niya lang sanang kausapin ito at ibulgar ang totoo, ay ginawa na niya. Pero mukhang may punto din naman ang tiyuhin. Kaya ito muna ang susundin niya hanggat kaya pa niya. Dahil dito, naisipan ni Javier na bisitahin na lang si Raya para kamustahin ang kalagayan nito. Matapos siyang makaakyat sa Griffin Staircase ay nakasalubong niya si Jericho sa hallway. Tinago agad ni Javier ang mga bulaklak sa likod na nais sanang ibigay kay Raya para mapagaan ang loob nito. Javier, gusto kong dalin mo. Teka, ano yung tinatago mo sa likod mo? Napansin pala ni Jericho ang tinatago ni Javier sa likod niya, kaya lumapit ito sa binata. Pero inipit agad ni Javier ang bulaklak sa likod ng kanyang damit. Wala, kita mo? Pinakita pa ni Javier ang dalawang kamay niya. Anong balak mo? Tila di kumbinsido si Jericho. Ramdam nitong may tinatago si Javier. Anong pinagsasabi mo? Napakunot si Javier. Lumapit pa ng husto si Jericho upang silipin ang likod ni Javier. Pero biglang umikot ang binata at lumayo kay Jericho. Napikon ang prinsipe. Jericho, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sobra-sobra ang respeto ko sa'yo. May gusto ka ba mamaya? Segway pa ni Javier. Kailangan mong linisin ang baluti ko. Sagot ni Jericho. Napangiti si Javier. Oh, sige. Sisiguraduhin ko agad yan. Patras na humakbang patungong silid si Javier. Umalis naman si Jericho. Pero lingid sa kaalaman ni Javier ay nagtago lang pala ito sa may staircase kaya nasilip nito ang bulaklak sa likod ni Javier nang kumatok siya sa pinto ni Raya. Pinagbuksan ni Michelle si Javier. Kumusta siya? Tanong ng binata. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Natatakot akong iwan siya mag-isa. Sagot ni Michelle. May tutulong ba ako? Ngumiti lang si Michelle. Napansin nila na parang hindi mapakali si Raya sa kama.
Mas mabuti siguro kung hahayaan muna natin siya magpahinga. Sasabihin ko na lang sa kanya na dumalaw ka. Nakangiting sabi ni Michelle. Inabot naman ni Javier ang mga bulaklak. Umalis na si Javier at pumunta sa silid ni Jericho para kunin ang baluti. Sinara na ni Michelle ang pinto at nilagay sa flower vase ang mga bulaklak na nasa tabi lang ng kama. Kinagabihan, nakaupo si na Michelle at Raya sa gilid ng kama habang natatanglawan nila ang mga kandilang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kaya kong manatili kung yun ang magpapagaan sa pakiramdam mo. Ika ni Michelle at hinawakan sa kamay si Raya. Marami ka nang nagawa. Sagot ni Raya. Wala akong pakialam. Saad ni Michelle. Ayos lang talaga ako. Napabuntong hininga ang dalaga at pinisil na lang ang kamay ng prinsesa at tumayo para umalis. Michelle, maaari mo bang kunin ang kandila? Kinuha naman ni Michelle ang kandila at umalis na. Pagkatapos nito, nahiga na si Raya at sinubukang matulog. Ngunit ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay napamulat na ng mata si Raya na may kumikinang na iris at mahiwaga niyang nabasag ang florera na may mga bulaklak ni Javier sa loob. Napitlag si Raya nang sumambulat sa harap niya ang paso at nagkalat sa mesa ang babasaging florera. Nahintakutan agad si Raya sa nangyari at di malaman ang gagawin. Lumabas siya ng silid at nagmamadaling pumasok sa bahay ni Mang Rigor habang suot pa ang pantulog niya. Halos mag-hysterical na sa takot si Raya. Nandito ba si Mang Rigor? Tanong ni Raya nang maabutan si Javier sa loob ng bahay. Wala siya dito ngayon. Dapat nga ay nakabalik na siya kanina. Sagot ni Javier na medyo gulat. Napansin ang takot sa mukha ng prinsesa habang nanginginig ang mga labi. Kailangan ko siyang makausap. Nasaan siya? Tanong muli ni Raya. Pumunta siya sa palasyo para makita ang hari. May problema ba? Mapagkakatiwalaan mo ko, Raya, kung ano man yan. Wika ni Javier. Umiling si Raya. Natatakot ako, Javier. Wala na akong maintindihan. Kailangan ko malaman kung ano ang nangyayari sa akin. Tugon ng prinsesa at hindi na mapigilan ang bigat ng damdamin. Nataranta si Javier kung paano patatahanin ang prinsesa. Hinawakan niya na lang ito sa balikat at pinakalma. Huwag kang mag-alala. Babalik din dito mamaya si Tio. Tutulungan ka niya. Pagpapakalma ni Javier. Hindi niya rin yun gagawin. Puro na lang remedyo. Wala itong gagawing mabuti sa akin. Ito'y usapin ng salamangka, Javier. Pahayag ni Raya. Hindi na nagulat sa narinig si Javier. Ano? Kunwaring sabi ng binata. Kaibigan mo ko. Alam mong hindi ko ito magagawa. Naiintindihan naman ni Javier kung ano ang tinutukoy ni Raya. Siyempre, tugon ni Javier. Naniniwala ka ba sa akin? Alam mong salamangka din ito, di ba? Pakiusap, Javier. Kailangan ko lang marinig na may magsasabi nito para hindi ko na maramdaman na nag-iimahinasyon lang ako. Saad ni Raya. Sana talaga may masabi ako. Malungkot na sabi ni Javier. Natahimik si Raya. Pakiramdam niya ay walang silbi ang mga sinabi niya dahil halatang hindi naman naniniwala si Javier. Naglakad siya paatras at lumabas na ng bahay. Raya! Raya, teka! Tigil pa ni Javier pero hindi na niya naabutan pa ang prinsesa. Nagpa siyang lumabas na ng bahay si Javier upang wakasan na ang paghihirap ni Raya. Naaawa siya sa prinsesa dahil alam niyang mahirap talaga ang pinagdadaanan nito ngayon. Nais man niyang ipagtapat dito ang tungkol sa pagkatao niya, subalit nag-aalangan siya dahil baka hindi nito maintindihan ng prinsesa at isa pa, nangako siya sa tiyuhin na ililihim nilang dalawa
ang kanyang kakayahan. Tiyak din na pare-pareho silang malalagay sa peligro kapag nalaman nito ng hari na siyang pumupuksa sa mga tulad nilang may natatanging kakayahan. Dahil dito, naisipan ni Javier na magpunta sa kuweba upang kausapin muli ang dragon dahil ito lang ang alam niyang makakatulong sa problema niya. Pagdating ni Javier sa koridor, napansin niya ang dalawang gwardyang napadaan sa corner, kaya nagtago siya sandali at hinintay na makalagpas ang mga ito. Paggawin nila sa may pasilyo ay dali-daling tumakbo si Javier papunta sa ilalim ng kastilyo at pumasok siya sa tunnel, dala ang nagniningas na sulo. Pagdating niya sa may sulo ng kuweba ay nabungaran niya si Gamora, na kasalukuyang nagpapahinga sa malaking bato. "Kailangan ko ng tulong mo. Alam mo ba kung nasaan ang mga druid?" tanong ni Javier. Una, kailangan mong sabihin sa akin kung bakit mo sila hinahanap. Wika ni Gamora. Umiling si Javier. Hindi na mahalaga yun. Seryosong tiningnan ng dragon si Javier. Ito ay mahalaga sa akin. Ani ni Gamora. May tatanong lang ako sa kanila. Wika naman ni Javier. Nabuhay ako ng higit sa 1 siglo. Napagmasdan ko ang bawat sibilisasyon na lumago at bumagsak. Huwag kang maniwala na kaya mong magsinungaling sa akin. Lintaya ni Gamora. Kailangan ko ng tulong nila. Kailangan ng isang taong mahalaga sa akin ang kanilang tulong. Pahayag ni Javier. Ang tinutukoy mo ba ay ang mangkukulam na si Prinsesa Raya? Sabi ni Gamora na ikinabigla ni Javier. Dahil paanong nalaman nito ng dragon, gayong wala pa naman siyang nababanggit ngayon tungkol kay Raya. Hindi siya mangkukulam. Kaibigan ko siya. Pagdidiin ni Javier. Hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Sambit ni Gamora na ikinataka ng binata. Anong dahilan mo at ba't mo sinasabi yan? Seryosong tanong ni Javier. Mas mainam kung tatawagin siyang mangkukulam. Nag-usok sa galit si Javier sa patuloy na pang-aalipusta ni Gamora kay Raya. Malaki ang naitulong sa kanya ni Raya, lalo pat sinamahan siya nito noong panahong nangailangan ng tulong ang kanyang inahin. Tumigil ka na sa pinagsasabi mo ng ganyan! Sigaw ni Javier. Masakit para sa kanya na sabihan ng hindi magagandang bagay si Raya. Mas maganda kung hindi malalaman ng mangkukulam na yun ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan. Dagdag pa ni Gamora. Nagkakamali ka. Kilala ko siya. Hindi siya mangkukulam. Mabuti ang puso niya. Galit na sabi ni Javier. Nabigo kang sundin ang aking payo sa nakaraan at nagdulot ito ng malubhang resulta. Sabi pa ni Gamora. Hindi ko siya papabayaan. Pangako ni Javier. Hindi ko ibibigay sa iyo ang tulong na hinahanap mo kung patuloy kang magmamataas sa akin. Gawin mo ito ng mag-isa. Huling wika ni Gamora at mabigat ang loob ni Javier na lumabas sa kuweba. Wala rin palang kwenta ang pagpunta niya kay Gamora dahil pilit lang nitong kinokontra ang mabubuting mga bagay na naitutulong niya sa ibang tao. Pagputok ng araw, makikitang tulalang nililinis ni Javier ang chainmail ni Jericho sa mesa. Pumasok si Jericho kasama si Nicolas at hawak ang isang scroll ng pergamino. Sigurado ka bang lahat sila nandito? Tanong ni Jericho sa kabalyerong si Nicolas. Mga pangalan at kilalang tirahan. Sagot ni Nicolas. Hinala ng aking ama na ang sunog ay nagsimula sa pamamagitan ng pangkukulam. Sinuring mabuti ni Jericho ang pergamino. Tahimik lang na nakikinig sa kanila si Javier.
Tama kayo, kamahalan. Isinama ko na rin ang mga detalye ng lahat ng pinaghihinalaang nakikisalamuha sa mga mangkukulam, salamangkero at mga druid. Wika ni Nicolas. Ipunin mo ang mga tauhan. Arestuin natin sila agad. Maotoridad na utos ni Jericho. Lumabas agad si Nicolas. Iniscroll ni Jericho ang pergamino at tinignan si Javier. Di ba sinasabi ko sa'yo na tapusin mo na yan kahapon? Inis ni Jericho. Wala akong oras eh. Naglinis pa ako ng kwadra kahapon. Palusot naman ni Javier. Iba naman yun eh. Kasi sinabi sa akin ng maliit na ibon na nasa ibang lugar ka daw. Ani ni Jericho na ikinataka ni Javier. Ang paglilinis ng mga kwadra ay naiiba pero ang isang nagsasalitang ibon ay hindi. Pangangatwiran pa ni Javier. Javier, anong parusa namin kapag sinubukan mo maging katawa-tawa? Saad ng prinsipe. Hindi ko nagagawin. Sagot ni Javier. Nasaan na yung mga bulaklak? Tanong ni Jericho. Aling bulaklak? Taka ulit ni Javier. Narinig kong ibinigay mo raw ito kay Raya. Akala ko ilalagay mo sila sa kwarto. O siya lang ba ang makakatanggap ng tanda ng iyong pagmamahal? Nakataas na kilay na sabi ni Jericho. Natahimik si Javier. Hindi niya alam kung anong ipapalusot niya. Oo. Hindi. Saka hindi yun isang tanda ng anumang bagay, pagmamahal o kung ano paman. Mataray na sagot ni Javier. Iba ang nakikita ko eh. Bakit mo sinusubukang itago ang mga yun sa akin? Seryosong tanong ni Jericho. Napahinto sa ginagawa si Javier. Hindi. Ibig sabihin, ako noon ay... Basta, ayoko magkamali ka ng impresyon. Palusot muli ni Javier. At ano ba ang dapat na tamang impresyon? Nilapag ni Jericho ang pergamino sa mesa at humarap ito sa salamin upang ayusin ang kanyang mga manggas. Sinusubukan kong pasayain siya pagkatapos ng sunog. Binasa ni Javier sa pergamino ang mga pangalan at lugar kung saan nakatira ang mga druids. Kaya yun ang naisip mong gawin? Biglang humarap si Jericho at nahulog ni Javier ang pergamino sa sahig. Napalunok siya ng laway. Siguro, pinipilit ko lang maging mabait. Ani ni Javier. Hindi pa tuluyang napapansin ni Jericho na wala sa mesa ang pergamino. Espada! Wika ni Jericho. Inabot dito ni Javier ang espada at lumabas na agad sa silid. Kaya lang, umiling si Jericho at sinipat ang pergamino pero wala na sa mesa ang kalatas. Napakamot na lang ito sa ulo. Pagkalabas ng kastilyo ni Javier ay nabungaran niya ang mga kawal na kinakaladkad ang grupo ng mga pinanghihinalaang druid patungo sa plaza habang papunta siya sa lower town. Nagpatuloy lang si Javier at pagdating sa bayan ay ganun din ang nadatnan niya. Nagkakagulo ang mga tao sa kalye habang kinakaladkad ang isang babaeng negra palabas ng kanyang tahanan. Dumiretso si Javier at sinubukang pumasok sa isang bahay. Nakalak ito pero umusal ng spell si Javier at bumukas ang pinto. Pumasok si Javier sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad at nagawi ang pansin sa kamang natatapakan ng kurtina. Hinawi niya ito ngunit walang tao. Subalit mula sa likuran ay isang babae ang biglang tumutok sa kanya ng espada. Di nakareact si Javier. Huwag kang gagalaw kung ayaw mo mamatay. Banta ng babae. Isabel? Sambit ni Javier. Sino ka? Tanong ng babae. Wala nang oras para magpaliwanag. Kailangan na nating umalis dito. Darating na ang mga taon ng hari para sa'yo. Wika ni Javier sabay lingon kay Isabel.